tayong kakabit kay Hera, pero papakita ko lang to sa inyo ngayon. Hindi pa natin to ikakabit. Gusto nyo mag-build ng ganitong build, tuturo ko sa inyo yung mga diskarte na ginawa namin. Diskarte ng peeling builder. Papakita ko sa inyo yung mga ginago namin kasi hindi lahat dito plug and play. Kung iniisip nyo na plug and play ang pag-setup ng ganito, hindi siya plug and play. Most of the time, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Papakita ko na sa inyo yung mga diskarte na binago natin dito para mas maging maayos si Hera. Sa lahat, ito tong shock natin, ayan ay TRC na extension. Yung TRC na extension na yan guys ay dinugsong natin sa shock ng pang Mio. Mio na inner tube yan. Yung orig na shock ng Wave, hindi sakto ang thread nito. Kaya ang sumakto ay Mio na inner tube. Pero yung Mio na inner tube na yan guys ay saktong-sakto dito naman sa outer tube ng pang Wave. Ayan, pang Wave yung outer tube na yan guys. And by the way, sa mga spacer, namin dyan, syempre, itong mga spacer na yan, hindi eksakto yan na ganyan, na saktong nakakabit, ganyan na kagad. Kung makikita nyo, imperfect pa nga yan kasi may butas pa sa gilid. Dapat almost ganyan ang makikita nyo para malinis na malinis, taklob na taklob. Pero bago mo magawang ganyan yan, kailangan saktuhin mo muna yung mga spacer. Spacer naman, madali lang naman yan guys. Maghanap lang kayo ng mga alloy na spacer, tapos pwede nyo siyang bawasan ng pakonti-konti. Gandahan nyo lang ang pagkakagrind. Ito yung mga tornilyo, yan, pag bibili kayo ng mga CNC na ganyan, kailangan yung putulan yung mga yan. So basic lang naman yon, grinder lang din. Holder ng tapaludo ng pang Wave, ayan, holder siya ng pang Wave. Pwede nyo siyang i-repaint para mas maging malinis. Hindi tayo nagpakalesa kasi ang kalesa ay walang katibay-tibay pero maporma. Pero mas gusto ko yung ganito. Kasi nga pang araw-araw mo rin naman magagamit o hindi naman pang araw-araw. Paminsan-minsan gagamitin mo rin. May sosobra dito sa dulo ng ehe kung kinakailangan nyo magputol. Puputulin nyo lang din naman yan. Grinder lang yan. Kunin daw niya yung mic kasi sobrang hangin guys. Shoutout muna kay Dane R. And then ito nag-voice over na ako kasi sobrang hangin talaga. Pero tingnan nyo mabuti ang pagkaka-align niyang tapaludo sa gulong. Tingnan natin mula sa baba papunta ng taas. Kapantay ba ng bangko? Kapantay ba ng T-post? Ang pagkaka-align ng gulong nyo, dapat pantay na pantay yan. Ultimong yung sprocket na yan, dapat naka-align din sa kadena. Dapat pantay ang pagkaka-fit. Hanggat maaari, tuwid. Lang naman kasi talaga, ito ang isa sa mga nagiging sakit ng ulo din ng mga nagbi-build. Mga spacer na yan. Yan ang isa sa mga nagpapasakit sa ulo kasi kailangan talaga saktong-sakto ang fitment. Netong gulong mo dito sa tapaludo, yung pinakita ko sa inyo kanina, kita nyo naman pantay na pantay. Walang specific guys na nabibili na spacer na para dyan talaga. Much better kung makakahanap kayo ng saktong-sakto o isang salpak lang, isa lang kakabit nyo, okay yun. Pero kung wala, tamang diskarte lang yan at saka bawas-bawas ng washer na kailangan yung ilagay dyan o spacer. Ayan. Diskarte kasi syempre ayan, mahahabang tornilyo yan. Yung tornilyo dyan, halimbawa, mahaba yan. So puputulin mo lang yan ng grinder. Yung nakalawit dyan, tinabas lang din namin yan. Kahit papaano naman, pwede na. Kumbaga, pupuliduhin pa rin namin yan. Free wheel check tayo, free wheel. Oh, may free wheel yan guys. Hindi naman kailangan sobrang free wheel. Basta ang mahalaga naman hindi naman siya stock up. Oh, next, naka-mic na tayo guys. Medyo rinig nyo na. Ito, dito sa brake line, quick release. Balumbon yan dito sa loob. Para hindi siya nakalabas dito. Diba uso dati yon yung mga nakalabas dyan. Ngayon kasi palinisan na talaga. Ayaw nila na madumi kaya ayan, hanggat maaari, isang linya lang. Basta hindi necessary. Matic, hindi na rin natin kinakabit. Siyempre ito, tong lever, dapat ayusin nyo rin yung play. Dapat napipisayan ng maayos. Tapos functional, ayan, kita mo yung yung galaw. Yan, dapat maganda ang galaw din yan. Oh, dapat maayos din ang play niyan. Dapat mababaw lang siya na ganun. Hindi siya po pwede na sobrang lalim kasi walang kagatang preno nun pag ganun. Shout out ulit sa mga Kuya Bok. And then ito pa guys, dito sa mga tornilyo, 'di ba ito ay hand plate. Pre, meron pa ring mga ibang sukat diyan na kailangan mo pa rin putulan. Halimbawa, iba yung binili mo na water pump cover. Kailangan tama rin yung sukat mo diyan. So minsan lang minsan, pag ramdam nyo na yung tornilyo, tumutukod, babawasan nyo yun. Gagrinderin yun kasi pag hindi nyo grinder, baka malostred yung pinakang crank nyo. Yung crankshell, baka malostred. So, mas malaking problema yun. Other than that, yung ibang diskarte dyan, ito, puro cleanliness na lang. Ito, bipakita mo to. Basic mo na lang yun eh. Kahit kaysa naman nakalabas to, di ba? Itong pinakang ganto niya. Kaysa ilabas mo dyan, ilagay mo na lang sa loob. Tapos ito, lagay mo din dun sa loob para hindi pansin pag tinitingnan mo sa side view. Ito rin guys, itong CVT natin na shock, ang ginawa din natin dyan, binawasan natin yung preload. Para yung puwet, hindi siya nakatuwad masyado. Medyo nakapantay lang siya kapag sinakyan mo. Narinig pa ako pero tinan nyo yung tindig niya. Syempre nakataas pa yan. Medyo tuwad. Pero pag sinakyan mo, dyan mo makikita yung tunay na tindig ni Hera. Laglag pa.
Pag sinakyan, pinasasakyan din kasi ito ng mga judges. Ayan. Ganun ang tindig ni Hera kapag sinakyan mo. So, yung likod tsaka yung harap, kung titingnan mo, kung pogi yung harap at likod, depende na lang sa'yo kung anong itsura. Kung nakatungo ba yung puwet, o pantay ba, o medyo nakataas lang yung puwet, o tingalan-tingala yung puwet. Depende na sa inyo. Pero yun, binawasan namin yung CVT na shock ng preload para maging ganito yung tindig. Ayan. Mostly dapat marami kayong tropa, mas maganda na marami kayong tropa na tumitingin din para makita na, pre, ang pangit, masyadong tuwad, masyadong ganyan. Kita yung ginagawa namin mga magpipinsan. Pagka may suggestion yung isa na sa tingin namin tama, ina-apply kagad namin. So isa to sa naging problema namin. Kita nyo? Sayad siya dyan, sayad sa ating swing. Pag maliit ang sprocket. Pero pag nakababa naman, hindi naman niya sasayad at saka kapag umaandar. Kapag binaba ko yung motor, tari natin ha. Nakadikit, hindi. Nakaangat na, di ba? Sorry, pag umaandar ka, hindi yan nahampas. Nakaangat siya. Pero ang downside niyan, ayan, kapag nakatigil, tas i-free wheel mo siya, o kaya nag-engine brake ka, sasabit yan. Kaya kailangan nating maglaki ng sprocket. Po, nakita nyo na yung setup and so far naman, yung diskarte lang naman namin, punas-punas at saka tamang fitment lang. To dapat pantay din. Itong lever ng clutch at lever ng preno, pantay yan ng level. Hindi nakatungo yung isa, hindi nakatingala yung isa. Pantay yan, pantay ng level. Yan na may mga practical lang din na fitment lang. Depende na lang sa mga mata nyo kung okay ba ang paningin, kung gusto pwede nyo pang itungo or tingala. Yung brake light switch ni Hera dito sa kanan na Rossi na copy. Ang ginamit namin brake light switch dito ay pang racing boy. Hydraulic, malinis. Kasi hindi ka makakapagkabit dito ng brake light switch ng katulad dun sa stock. Tsaka mga kapwa, ginagawa namin yung mga ganitong video para kung gusto nyo mag-build, wala na kayong magiging problema. Di katulad namin na sumakit din ang ulo namin kakabuild ng ganito. Other than that, mamatayin nyo lang talaga kasi katulad nito, yung mga tornilyo na maliliit, dapat yung mga visible na mapapansin ng judges, ayusin nyo. Dapat walang baluga. Another thing, nung show namin, nagkaroon kami ng minor problem. Pag magpapalit kayo ng mga tornilyo dito, make sure na magpapalit din kayo ng copper na washer. Yung mga washer dito sa mga papalitan nyo ng tornilyo, kailangan palitan nyo kasi pag hindi nyo pinalitan, tatagas ang langis at tatagas ang kulan. Papalit nga din pala tayo ng mid-rise na TRC kasi naka-NUI tayo na handlebar. Ayan. Sa loob wala pa tayong pinapalitan, stock tanke lang tayo, linis-linis lang. Quick tip, katulad ng ginawa namin, siguradong makakatulong sa inyo. Tanggalin nyo lahat ng kaha, linisin nyo from loob papunta ng labas. Saka make sure na yung mga piyesa na ikakabit nyo magkakaulam. Mag-research kayo, marami naman kayong pwedeng research dyan kung ano yung mga magkakaulam na brands at kung ano yung complement ang itsura. Ito lang, wala lang. Gusto ko lang i-share to sa inyo na magkakabit tayo ng CNC na throttle body. Kakarga tayo ngayon, required na magkarga pero kung pan daily lang, promise. Stock lang, goods na ako. Ito, throttle body, binili natin kay Boss Rowan at ewan ko kung saan ako makakabili ng block. Tinitingnan ko pa kung saan tayo makakakuha. Mostly naman ng mga blocks, bolt-on lang din naman halos yata. We'll see. Pero hindi natin i-aim si Hera sa performance. More on panglapagan lang talaga siya. Mga pang-performance natin, ayan si Greggy. Bubuuin na natin si Greggy very soon. Tapos Victoria, ayan CPC pa rin. Ang ganda oh. Hey. 44mm nga pala to guys. Kasi walang 42 o 40mm lang. 44mm to. Tingnan natin kung uubra dun sa 68mm na block na ikakabit din natin kay Hera. Bumili na nga rin pala tayo ng injector, pero itong throttle body na to, meron tong kasamang TPS. Yan, may kasama siyang TPS na free na rin. Ang wala pa tayo, racing ECU. Antayin nyo yan. Lang guys, see you again!